So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarisa, mga ka-BBM. Yan, welcome po sa aming ikalawang episode ng Preso na Special ha. Ito ay Serbisyong Ramdam. Ito po ay mga pinagsama-samang mga proyekto ni PBBM. So bago tayo magsimula, ako po pala muna si Palarista at syempre may dalawa akong kasamang gwapong vlogger. Ako po si Yayam na Dizon. Hindi ko na po haba ng sasabihin dahil ang dami po namin pag-uusapan ngayon. Ako naman po si Ka-Coffee. Siyempre, infrastructure projects, napakaganda nito under this administration. Ano yung mga major accomplishments ng administrasyon ni PBBM sa larangan ng infrastruktura? Ayan. So kahapon, Biyernes kahapon, napanood nyo yung first episode namin ng Preso na Special. Ang topic namin kahapon ay agrikultura. Lahat ng proyekto ni PBBM na nagpapatungkol sa agrikultura, tinapik namin kahapon. Ngayon, pag-uusapan naman natin ngayon yung infrastructure na mga proyekto ni PBBM. Unang-una na dyan yung Metro Manila Subway na ayan po sinabi ni PBBM na bago matapos ang kanyang termino, mayroon ng 2 o 3 istasyon, tama ba ako? Tama. Ang magagamit na sa subway na yan, which is napakaganda kasi first time tayong magkakaroon ng subway dito sa atin. Maganda ba yung ganyan project na yan? Nako, Palerista, Ka-Coffee. Anong naandun ako talagang namangha ako. Sa Campaginaldo Station. Siguro, kumbaga, once in a lifetime experience yung habang ginagawa yung subway. Dalawa lang kami ni 31 Million Movement na vlogger na nakasama dun sa platform, no? Sa mismong subway, no? At talagang nakakamangha. Sobrang nakaka-proud na itong proyekto na to ay ginagawa sa panahon ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Although nung 1970s pa, sa kanyang ama, sinimulan ang studies nitong subway na ito. Sa tatay pala niya? Yes. Tatay niya palang player. Isipin mo, para ka nasa Japan, no? Nasa ibang bansa. Correct. At ang kagandahan nito, mula East Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3, connected na. Correct. Tapos Hanggang airport? Yes, may mga common stations pa yan. Parang ibang bansa na rin, no? Parang ibang bansa na may common stations pa yan. Hindi ka nalalabas sa train system. Pwede ka nang huminto sa may LRT2, na station. Ganda, no? Bibiyahe ka naman papuntang Recto, tuloy-tuloy na, connected na. Parang yung sa yung sinasabi ko, parang sa Hong Kong, no? Hindi mo na kailangan magpahatid o magpasundo Kasi pwede ka nang sumakay ng train or subway, no? From the airport, uwi ka na sa inyo, magsasubway ka na lang. At tutok si Presidente dyan, mismong siya yung nag-inspeksyon dyan sa Campaginaldo Station. Talagang tinitiyak niya, on time ba tayo dyan? Kasi minamadali din sinasabi din ng mga tao din 24/7 yung kanilang trabaho din para mabilis na matapos. At anong sinabi niya dun sa short message niya sa mga media? Ang sabi niya, impressive. At napakagagaling daw ng mga Hapon gumawa ng subway. Japanese technology. Dito yata sa Asia, tayo na lang yata walang subway kung hindi ako nagkakamali. Kasi mga napuntahan ko basta may mga subway na Kaya inggit na inggit ako sa train system nila kasi napakadali. Pag pupunta ka ng airport, di mo kailangan magmadali. Correct. Kasi doon ka lang sa train, pagbaba mo airport na nila. Kwentada mo na yung oras. Lalo na yung sa South Korea. Mismong airport, may subway. Connected na, no? Oo. Ang ideal, kasi ngayon ang biyahe 2.5 hours, no, mula Valenzuela papunta dyan sa Pasay, 2.5 hours ang biyahe. Once na maging operational na itong Metro Manila Subway, 40 to 45 minutes. Ang laking reduction. At tinataya na 500,000 mahigit na mananakay ang sasakay dyan everyday. Biruin mo, no? Napakadami. Napakadaming trabaho. Napakadami. Kung tutusin mo yung mga tao na yan, swerte nila, maaabutan nila yung subway na mag-ooperate talaga. Kasi etong subway na to, kakaiba talaga to sa lahat ng train system natin kasi ito yung nasa ilalim ng lupa. Talagang etong subway na to, magdadala ng malaking progresibo sa mga lugar na tatamaan yan. Kasi syempre, yung foot traffic, dadami sa mga bawat lugar. At para sa kaalaman nating mga manonood, no? Yung subway po na to, i-connect din po to sa mga MRT, LRT. Correct. Para darating po yung time na kahit hindi na po tayo magdala ng kotse. Pupunta na lang po tayo sa isang stasyon ng either MRT, LRT, or subway. Tapos kung saan ka man pumunta sa Metro Manila, mararating mo through itong mga railways na ito. Alam niyo mga kabiba, kapag natapos lahat itong subway, itong NSCR, connect-connecta na yan, tatamari ka na magdala ng kotse para sa ibang bansa. Kaya diba? malaking bagay yan sa traffic congestion, solusyon sa traffic congestion, yung mass transportation na pinapaganda. Totoo. Napakalaking bagay niyan once maging operational na yan. Etong pinag-usapan natin, subway ito Ito pa sa maganda, yung NSCR na talagang... yung North and South. Nakita naman natin sa Balagtas, 90% tapos na, Riles na lang ang kulang talaga, di ba? Tama.
Napakalaki, no? Isipin mo, siguro hindi mararanasan ng mga commuter doon yung mahabang pila. Kasi napakalaki ng istasyon na yun, napakaraming teller na bibilihan ng mga ticket. Mga ka-BBM, itong North-South Commuter Railway. From ano po yan? Clark to Calamba, Laguna. Clark, Pampanga to Calamba, Laguna. Kaya talagang north to south yan. At yan ang palagay ko, game changer of game changer. Isa sa pinakamalaki. Sobrang gandang proyekto. Hanggang saan yung istasyon yan? Magsisimula ngayon sa Clark, Pampanga, at ang ending yan, kapag natapos lahat at fully operational, may phases kasi siya, nasa Calamba. Laguna. Pero inaasahan na kung di ako nagkakamali, by 2028, at least hanggang Valenzuela ata tapos na. From Clark to Valenzuela. Yung napuntahan natin sa Balagtas, ano yan Tutuban hanggang sa Malolos. Kasi magkakaibang mga developer yan magkakaibang nagko-construct iba't ibang. So sabay-sabay ginagawa. Kaya pala ang bilis, ano? Correct. Sumimoto rin yan pinuntahan natin sa Balagtas. 3 stations nasa kanila yung kontrata. Japanese technology din yung ginagamit. The same way na gumagawa ng subway dyan sa Camp Aguinaldo. Mga ka-BBM, about a week ago, nabigyan din kami ng pagkakataon na masilip yan. Yung mismo station sa may Balagtas. Gaya na nakita nyo sa video. Bulacan. Gaya na makita nyo sa video. No? Kaya talagang napakaganda po. No? Masasabi mo na it's really happening. Lahat ng build better more sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay talagang nangyayari. Yun yung sinasabi mo Yam kanina, no? Yung phase 1 magsisimula sa Clark International Airport hanggang Valenzuela po yan. 13. At total of 13 stations. Phase 1 lang yan. Kasi maraming phases yan. Hanggang maidugtong mo na mula dyan sa Clark, yung sinasabi kanina, hanggang doon na sa Calamba. Mas maraming station to kasi nasa ibabaw ng lupa. Hindi katulad ng subway na napakahirap dahil bumubutas tayo sa ilalim. Yung binanggit ni Kakopi, phase 1 yun. So yung phase 2 niyan, eto, Nichols, Alabang, hanggang Calamba, Laguna. Mula October 28 hanggang December 2031 ang target niyan. So 3 years construction din yan. So, hindi na si PBBM ang presidente, pakikinabangan na yan na susunod na administrasyon. Paano ma-extend? Wala, bawal sa konstitusyon. So ibig sabihin, sa loob pala ng 6 na taon, itong proyektong na to, tapos na lahat. Fully operational na. Kasabay na niyan yung Kaya swerte yung susunod na administrasyon kasi magaganda yung tinanim na projects ng administrasyon ni PBBM. Ang swerte, pressure siya kamo. Kung paano niya tatapatan yung ginawa ni PBBM. Paano niya higitan. I-sustain niya na lang yun. Pressure yan. Kasi isipin mo naman, kaliwat ka na yung project ni PBBM sa magsasaka, sa agrikultura, infrastruktura. At tingnan mo naman, ang mga kasakay dyan sa NSCR na yan is from 800 to 1 million na tao kada araw. Kada araw. Grabe, no? Isipin mo naman kasi tao pa lang yan, hindi pa kasama yung goods. Correct. Diba? Kasi goods. kapag tinransport mo dyan ang goods, definitely mas malaking matitipid na mga nagnenegosyo. Correct. Kasi mas matipid ang railway eh. At ito maganda dyan, kapag natapos na yung Calamba hanggang Clark na NSCR na yan, 365,000 ang posibleng magkaroon ng mga panibagong trabaho dyan. Dahil yung train system na yan, maraming maibibigay na trabaho sa mga kababayan natin. Actually, malaking malaking contribution ito. Yung mga construction ng mga railway systems, malaking contribution yan. Kaya mababa yung unemployment rate natin dito sa Pilipinas. Kasi ang daming infrastructure projects Kaya marami nagkakaroon ng trabaho. Sa subway, ilang trabahador nun. Correct, Sa napakarami. NSCR, napakarami. Diba? Kaya yung mga proyekto ni PBBM, hindi lang basta nagpapaganda sa Pilipinas yan, nagpapaganda pa ng buhay ng ating mga kababayan. Talagang masasabi natin game changer and flagship talaga, no? Flagship projects, no? Kaya talagang legacy. Kaya nakakatawa yung mga nagsasabi mga dilis na wala daw big ticket projects ang administrasyon ni PBBM. Ano tawag mo dyan? Napakarami. Mga bulag kasi yan. Mga bulag kasi yan. Sa totoo lang, mga ka-BBM, ang daming nga sinabing projects nung panahon ng dating administrasyon, pero madami doon hindi natuloy. Kasi yun na nga ko na magpupondo yung Chinese government, no? Halos wala pa atang 10% ang tinupad sa kanilang mga pangako. Kaya marami pong nabinbin. Kaya ito pong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang naghahanap ng mga paraan para matuloy ang mga proyekto na yan. So, tandaan natin mga ka-BBM, etong subway na to, etong NSCR na to, kapag matapos to, talagang giginhawa ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung mga nagko-commute. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap mag-commute. Tayo, alam naman natin, may mga service tayo, hindi natin nararanasan ang hirap na yan. Pero doon sa mga kababayan natin na araw-araw pag pumasok, fresh, paglabas, mandirigma, magiging komportable na sila. Dahil etong mga train na to,
mag-ooperate na kapag natapos na lahat dahil ito ay proyekto ni PBBM. Buti na lang, abutin pa natin, no? Ako medyo... Abutin ba yan? Medyo malapit nang umabot sa senior citizen. Abutin mo pa yan. Sakto pag nagbukas yan, sir, nasa priority lane ka na. May discount na. May discount 50%. Ako wala pa ako. Sana ganun din, di ba? Kasi ngayon MRT, LRT, 50%, senior, tsaka estudyante. Sana pag yung mga subway system, definitely subsidized ng government yan, sana 50% pa rin yung estudyante tsaka senior. Diyan mo ma-realize tama pala yung mga pinagdadakdak ng kabataan ko. Napapakinabang ako lang yun. Then by the way, narinig ko pala si Secretary Vince Dizon isang araw. In-interview ni Ted Filon sa radyo. No? Yan palang katulad ng NSCR na yan, ipapabid public-private partnership. Para yung maintenance and management, private ang mag-handle. Katulad ng ginawa sa NAIA. Para maging efficient ang management. Correct. Correct. Malaking bagay yan eh. Yun yung mga bagong strategies eh. Kasi pag puro gobyerno lang, alam mo naman sa gobyerno, di ba? Yan yung ang asar dyan eh. Kasi gobyerno yung nagpagawa. As compared sa mga private, mabilisan kumilos, paspas karipas. Ganyan naman lahat. Kahit sa ibang bansa, yung mga train system nila, hindi gobyerno yung nagme-maintain, hindi gobyerno. Talagang private sector yung nagme-maintain niya. Kasi syempre, para nga naman matutukan ng gusto. Tingnan nyo na lang na iya ngayon. Ganda. Walang pila. OFW dire-diretso, may kain pang libre. Diba? May higaan na. Pag delayed yung flight mo, may higaan nakita ng ganyan, mabiyahe ka na lang. Kapag habang naghihintay ka ng flight mo, may matatambayan ka. Pag dilis, pwede gumamit sa OFW lounge? Pwede, kahit pakapalang mukha, pwede. Mga ka-BBM, gusto ko lang i-emphasize, no? Etong project na to, grabe ang trabaho malilikha sa ating mga kababayan. Kaya tiyak na uunlad ang ating bayan pagdating sa mga proyekto nila. Sagot din niya sa mga naghahanap, saan daw napupunta yung pondo ng gobyerno? Ayan, dyan napupunta. At hindi lang yan Hindi lang yan. Huwag natin kalimutan yung pabahay ni PBBM. Isa pa yan. Which is talagang napakaganda. Ako para sa akin, ito talaga napakaganda talaga ng proyekto na to ni PBBM. Ito kalat to sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Etong pabahay na to, gaya nung napuntahan namin sa Bulacan, gaya na nakikita nyo sa video. Sa Bukawi, napakaganda, no? 11 buildings po yan, gaya na nakikita nyo, 6 pa lang yung ginagawa kasalukuyan. Sa isang lugar pa lang yan. 11 po yan at ang mabibigyan ng pabahay dyan ng mga kababayan natin ay 4,000 lahat na pamilya. Grabe. At yung location niya maganda. Maganda yung commercial. Hindi lang maganda. Ang ganda talaga ng mga units. Talagang condo type po yung mga units ng pabahay ni PBBM. So talagang hindi mo sila masasabing may hirap na or low cost, no? Dahil sa condo style po talaga. May nakausap tayo ron, ano pangalan nun yung babaeng nagbigay sa atin ng Jollibee? Ang pangalan nun? Ang pangalan nun? Nagbigay si Ma'am. Basta si Ma'am. Si Ma'am, nakalimutan yung shout out kay Ma'am. Yan, pati sa engineer nila. Ayan, si Ma'am Rosemary, pati sa engineer nila. Talagang sinigurado naming 5 kung matibay ba yung ginagawa nila? Baka substandard gaya ng mga nakaraan. Ang sagot nila, eto, gaya na nakikita tayo sa video, matibay daw po talaga ang ginagawa nila kasi sila raw talaga ay mapapahiya kapag yan ay nasira dahil doble gasto sa kanila yan. At hindi lang yan, dyan sa Bukawi yan, pinuntahan natin. Pinuntahan din natin yung sa Asinggan. Sa Asinggan, Pangasinan. Sinisimulan na rin. Marami din po ang makikinabang dyan. 288 units po yung ipagkakaloob dyan sa Asinggan. At yung mga beneficiaries, mismong mga taga-Asinggan. So, ibig sabihin talaga maraming pabahay na ginagawa. Sabay-sabay, ano? Marami sabay-sabay yan. Kung di ako nagkakamali, meron dyan sa Taguig. Meron dyan sa Batasan. Sa Marikina, meron din. Meron din sa Malabon. Yung pinuntahan natin, Santa Maria, Bulacan. Meron nag-advise Bukawi ba yun? Pero iba pa yung Santa Maria. Kasi may nagsabi sa akin yung Santa Maria pa daw. Iba pa. Hindi na natin napuntahan kasi goal na tayo sa oras. Kasi sa umulan talaga. Ngayon yung mga pabahay na yan ni Pangulong Bongbong Marcos, yan, kasalukuyang ginagawa. Kaya kung nakikita nyo, nababawasan yung tambay sa lugar nyo kasi dyan nagtatrabaho. Di ba? Ang daming trabaho nagagawa ngayon ni PBBM na ibibigay sa mga kababayan natin. In fairness, yung mga construction worker, ang laking pasalamat din nila. Oo naman. Kasi nagkaroon sila ng trabaho dahil sa pabahay na yan. Kasi kung titingnan natin yung mga bawat building na yan, sa tingin mo ilang gumagawa niyan, hindi lang 100 yan. 11 na building yan. Teka, batiin natin si Secretary Jose Aliling, yung bagong kalihim ng housing, no? Dahil nakasalalay sa kanya yung pag-asa at legasiya ng ating Pangulo na talagang maraming Pilipino na mabigyan ng pabahay sa termino niya. So inuulit po namin mga ka-BBM
etong mga proyekto ni PBBM hindi lang basta-basta magbibigay sa atin ng kaluwagan sa buhay. Ito ay nagbibigay sa kaluwagan ng mga nagtatrabaho dyan natin mga kababayan. Kung napapansin nyo, mababa po ang unemployment rate natin kasi andiyan po lahat sila ngayon, busy magtrabaho, pagandahin yung proyekto ni PBBM para maibigay sa atin ng maayos at mapakinabangan natin. At syempre, kung masipag ang presidente, papahuli ba? Yan, papahuli ba si First Lady? Nako, si First Lady ang... First Lady pa. Kumbaga sa mga secret weapon, si First Lady ang pinaka-secret weapon ng ating Pangulo. Correct. Dahil lahat ng napaka-importante na legacy projects ay hinahawakan din ni First Lady. Katulad ng IGOB at katulad nitong Philippine International Exhibition Center. No, isang game changer naman pagdating sa meetings, conventions and exhibits. Teka lang, putulin kita. Kasi hindi yan naiintindihan ng mga dealies, yung BIEC, yung MICE. Ano ba yan? Yan, paliwanag mo sa mga yung dealies. PIEC, yan po yung pinakapangalan ng proyekto. Yan po yung pinaka-establishment. No? Tawag po dyan, Philippine International Exhibition Center. Yes. No, ang MICE naman po, MICE industry, ang ibig sabihin po ng M ay meetings, ang I incentives, ang C conferences, and ang E exhibitions. Yan po ay isang industry or negosyo o economic activity na kung saan lahat ng mga tao na gustong magkaroon lang sila ng meeting, exhibitions, conferences and exhibits, pwedeng diyan ganapin. Tapos kumpleto na yan. Depende sa dami nyo, no? Na-a-attend sa mga activities na yan. At kayang mag-accommodate yan ng hanggang 150,000 na tao. Yun ang kagandahan. Kasi noon, actually, when it comes to Southeast Asia, hindi ganoon kaganda yung MICE industry natin eh. Kasi limited yung mga venue natin kung saan pwede mag-conduct ng international exhibits. Tulad ng sinasabi ni Sir Yayam, imagine mo, 150,000 ang capacity niyan. So yung mga world activities, world exhibits, pwede nang gawin dito sa Pilipinas once na maging operational na yung PIEC. Kasi ang ka-BBM, ang right now, ang MICE share natin sa buong mundo is around $95 million worth ang MICE currently. Kapag natapos yung PIEC, magiging $950 million. Close to Malaysia, na leading. Yes, sa ganyang mga activities. So, napakalaking bagay po yan. Kumbaga, mamumuhunan ng gobyerno para mag-attract ng mga ganitong clients or activities dito mismo sa Pilipinas. So, in terms of tourism receipts or tourism revenues, tiyak na lalaki talaga ang ating kikitain. So, etong si First Lady, talagang sabi nga ni Yayang, may Midas touch to. Lahat ng ginagawa na ito, talagang malaking pakinabang sa mga Pilipino. Gaya na lamang, huwag na tayo lumayo. May Esplanade. Yan. Nakita nyo? Hindi mahulugan ng karayom. Napakaraming turista. Pumunta kami, ordinaryong araw, grabe ang daming tao. Grabe, ang dami kasi pagkain. Kaliwat kanan, yung pwede mong kainan. Dami. Enjoy kasi pumunta. Economic activity na buhay dyan sa lugar na yan. Tuwan-tuwa nga yung mga negosyante, yung mga small businessman na mga banda sa lugar na yan. Kasi nakakapagtinda sila doon sa Esplanade mismo na napakaraming tao. Kaya nga sabi nga nila, laging malakas yung kita nila. Kasi kung titignan mo yung video, grabe yung nakita kong video. Kahit hagdanan, may mga nakatambay. Sobrang daming tao. At ang maganda dyan sa Esplanade, walang ginastos ang gobyerno dyan. Kasi ba? pribadong sektor ang nag-budget dyan. Paliwanag mo mabuti yan kasi yan ang hindi naintindihan ng dilis. Okay. Ang naging sistema kasi dyan sa Esplanade, yung mga private companies, nagtitiwala sila sa administrasyon ni PBBM at ni FL. So sinagot na nila yung gasto sa renovation, sa construction, kasi dinugtungan nila yan yung Pasig River. May portion dyan na nag-construct sila parang magiging platform. Gastos lahat yan ng pribadong sektor. Alam niyo ba kung magkano? Magkano, sir? 18 billion ang project cost niyan. Kasi napakahaba niya, ilang kilometro. No? Kasi may phases din eh. Ibig sabihin, yung pera na yan, galing sa mga private na negosyante yan? Yes, ang maintenance, dyan papasok si government. Ganon kataas ang kredibilidad ng first couple. Bakit tinintay pa nila sa First Lady pag katiwalaan nila negosyo na yan, hindi na doon sa dati? Kasi hindi niya alam kung sino pagkakatiwalaan doon eh. Baka mabulsa. 13 kasi yun, sabi mo 13. Si First Lady kasi mga ka-BBM, ayaw niya yung mahangki-pangki. Straight shooter yan. Ayaw niyang haluan ng kalokohan ng mga proyekto na ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kapag siya ang in charge o siya ang namumuno, talagang sinisigurado niya na ganun nga mangyayari. So itong inuulit namin, itong PIEC,
gagawin pa lang po ito, gagawin pa lang. Diyan sa CCP. Baka CCP maghanap complex. naman ng mga dealers, may magpunta dyan. Wala naman Wala pa talaga kasi gagawin pa lang po. Na-i-award na po ang proyekto na yan at isang Philippine company with international experience ang nakakuha ng proyekto. So ngayon, punta tayo rito sa napakahalaga na magdadala ng ating pag-asenso sa buhay, etong Wi-Fi. Kasi kapag walang Wi-Fi, mainit ang ulo ng kapitbahay. Nakikikabit na lang. Yung mga kapitbahay, nakikikabit na lang. Diba? Ano ba itong National Fiber Backbone Project? Okay, sige. National Fiber Backbone Project, may phases din yan. Phase 1, 2, 3. Yung phase 1, tapos na yan. Ibig sabihin, nilalatagan mo ng fiber optic cable yung mga lugar. Yung phase 1, Lawag to Quezon City yan. Ganun? Yung phase 2 and 3, pinagsabay na nila dyan sa Visayas, nilalatagan nila yan ng fiber optic cable para mas mabilis yung internet ng mga residente. Tanong na naman ng mga didilis na medyo pa ob-ob. Ano yung fiber optic cable? Cable. Ano ba yung fiber na yun? Yan yung ginagamit natin para magkaroon ng internet. Yan. Parang yung nagko-connecta. Wire yan, wire. So, sa madaling salita, kino-connect ni PBBM Luzon hanggang Mindanao ng internet. Kasi sa last phase niyan, Mindanao naman yan, concentrated dyan sa BARM at yung mga areas, yung mga inter-island naman. So dadaan na sa ilalim ng dagat yung mga fiber optic cables. Ang layunin nito ay maglatag ng pambansang fiber optic network na pagmamayari ng gobyerno. Mind you mga ka-BBM, ang DICT ang nangunguna dito. Correct. No? Ang Department of ano yan? Information and Communications. Ang maganda dyan, dahil sa gobyerno yan, pwedeng mag-collocate yung mga private companies. Halimbawa si Globe Smart, pag nag-collocate ka, magre-renta ka. Halimbawa every month, magbabayad ka 1 million. Mag-collocate ka, gagamitin mo yung facilities na establish ng gobyerno. Diba? Dobling kita yan. At ang isang kagandahan dito, kasi galing din ako sa government agency, no, bago tayo nag-podcast, yung mga government offices, nakakunik na sila sa Wi-Fi na pinoprovide ng DICT ng libre. At yung mga kababayan natin, libreng Wi-Fi, pumunta kayo sa mga parks, libre na yung Wi-Fi. Kaya saka pinaka-importante dyan, makiko-connect natin kahit yung mga liblib na lugar sa Pilipinas. No? Dahil ang target ni PBBM, kung di ako nagkakamali, 100% connectivity sa buong Pilipinas. No? Dahil malaking bagay yun sa ating mga kababayan. Lalo yung mga hindi na nare-reach ng internet sa kasalukuyan. Di ba? Sabi nga ni PBBM, yung nasa Palo Leyte siya, di ba? Yung tinesting yung speed ng internet. Mas mabilis pa yung internet doon kaysa doon sa gamit. Totoo yan. Totoo yan. Kaya sabi niya, parang pinabibilib siya ng DICT, no? Nung bago secretary ng DICT. So ito, target nito abutin ng 70 milyong Pilipino, mula sa kasalukuyang 38 million lang na ikinabang. Ang makakababa ng halaga ng internet, itong proyekto nito ni PBBM, suporta sa MSMEs, online learning, remote work, at digital na serbisyo ng gobyerno at pinalawak ang free Wi-Fi for all program ng mga pampublikong lugar. Ano dito in connection yan sa hangarin ng presidente na i-digitalize yung operasyon ng gobyerno. Diba? Kasi connected yan, may eGov.ph na tayo, lahat ng transactions online na. Paano mo gagawa yan kung wala kang internet? So syempre, pag konektado na lahat, malakas internet natin, kulang na lang sa cellphone mo, eGov application. eGov.ph. Yan, paki-explain nga to sa mga nanonood sa atin. Kung ano ba yung eGov na yan? Nakakain ba yan? Nako, mga kababayan, search nyo po ngayon, eGov.ph, para makita nyo yung aming sasabihin. Nasa App Store yan, App Store. Opo. Nasa App Store yan, kung wala pa kayong app na yan, i-download nyo po sa App Store. eGov.ph. Asan na ba yun? Hinahanap ko. Halimbawa, meron na ako niyan yan. Ano makikita ko dyan? Ang lahat na makikita mo dyan, lahat na serbisyo ng gobyerno. Meron bang scatter dyan? Wala. Definitely wala. Yung mga operator dati hindi mag-upload yan, magda-download yan. Wala scatter dyan. Kabibiyam, ang pinakamadaling explanation yan, parang parang GCash. Pero sa gobyerno. No? Lahat ng kailangan mo na serbisyo sa gobyerno, ahensya, including mga LGUs, pwede mong makontak o pwede mong mahanap dito sa eGov.ph na to. At iba't ibang klase pa ng serbisyo, katulad ng tungkol sa mga SSS problem mo, GSIS, SEC, DTI, PhilHealth, no? Mga hospital, tapos mga, kung di ako nagkakamali, meron din AI yan. Correct. No? Artificial intelligence din yan na pwede mong gamitin kapag meron kang gustong tanungin. No? So, ibig sabihin nito halimbawa,
sa company ko. Gusto ko malaman kung hinulugan ba ako ng employer ko. Pwede ko bang malaman yan? Yes, yun ang problema mo. It's Pwede just a mo. matter of seconds. Search mo lang Check yung mo lang. pangalan mo sa SSS. Malaking tulong talaga. Yes. Hindi ko na kailangan pumila pa sa SSS. Hindi na. Hindi ko na kailangan mamasahe pa at matraffic pumunta lang ng SSS. Hindi. Kagandahan. Diyan lang, meron na. Halimbawa, may online account ka sa SSS, nakalimutan mo yung password. Mag-login ka lang sa eGov.ph, hindi mo na kailangan yung password. Correct. Makikita mo na yon kasi connected na siya. Ano mangyayari? Hindi ko na kailangan mag-leave sa opisina. Correct. Para lang pumunta sa ahensya ng gobyerno. Hindi na ako gagastos sa pamasahe. Hindi na ako pipila. mag-aalat ng pagkain para sa punta ko dyan. Oras. At hindi ako ma-inconvenience sa pagpila ng mahaba. Ganyan kagaling ang eGov.ph ni Pangulong Bongbong Marcos. So sa madaling salita mga ka-BBM, itong eGov.ph parang GCash natin to pero gobyerno. Lahat ng kailangan natin sa gobyerno kahit dyan sa LGU ninyo, kung gusto nyo mag-travel, nandiyan dyan na lahat. Kung gusto nyo ng mga latest na balita, nandiyan dyan na. Kung gusto nyo malaman yung hulong nyo sa SS, GSS, GSIS, nandyan na po lahat. PhilHealth, Pag-ibig, lahat yan nandiyan dyan. Ngayon, itong huling... Gusto ko ng kabibing gusto ko emphasize yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang matandaan ng mga Filipinos. Kapag meron tayong eGov.ph na talagang fully operational, ito ay walang korupsyon, walang fixer, walang pila. Yan po ang gusto niyang tandaan ng ating mga kababayan. Kasi yung lisensya mo, pwede mo i-renew sa eGov.ph. Yan ang maganda. Bulilyaso yung mga didilis na mga fixer dyan sa LTO. Professional ID. Digital ID meron ka na din sa eGov. Digital ID na rin. Ako nakakuha na ako Mga kababayan, nakapag po akong digital ID. Screenshot mo na lang yun screenshot mo na lang. Papakita mo na yan. Nakita nyo kahalagahan ng eGov.ph Pero itong sunod na topic natin, itong specialty hospital, napakahalaga rin talaga rin nito. Etong mga specialty hospital sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsusulputan ngayon dahil ito ay talagang nagpapagawa si PBBM. Sa katunayan, 131 na medical specialty centers na ang ongoing construction sa buong bansa. At ang target nito, 179 lang naman na specialty centers sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino. Ito, gaya na nakikita nyo sa video ngayon, yan. Ito po ay yung sa Dagupan Specialty Center. Yung Cancer Institute. Yan. Gaya na nakita nyo, kumpleto po pasilidad dyan, napakaraming establishmento na magbibigay ng serbisyo sa mga tao. Mga kabibigyan, nakita natin, no? Na ating dalawang mata. Pinapasok ka, sir? Pinapasok. nakita ko yung pati yung mga nag-chemotherapy doon. No, nakita ko. Grabe, talagang nakakatuwa na yung mga may hirap nating kababayan ay meron nang mapupuntahan pagdating sa kanilang health needs or medical needs, no? Kasi yung pinuntahan natin sa Dagupan, ang mga kwento nila dyan, luluwas pa sila ng Maynila para magpakimo. Diba? Gagastos ka. Kung saan nakatira ka sa Ilocos, magkano gagastosin mo? O 1,000 pamasahe, titira ka. Maghahanap ka ng titirahan Kasi hindi ka naman mag-uwian Kakain ka. Malaking gastos yan. Kaya meron ng Cancer Institute dyan sa Dagupan, hindi mo na kinakailangan lumos ang Maynila. Sabi nga nung nakausap natin doon, first time niya magpagamot ng libre. Diyan lang sa napagawa ni PBBM. Yung na-interview ko, yung nakita niyo yung na-interview ko matanda, no? Meron siyang breast cancer, no? Ngayon, before na magkaroon ng Cancer Institute dyan sa Dagupan na yan, hindi siya nagpapacheck up. Alam niyo ginagawa niya? Nag-herbal medicine po. Nagsa-self-medicate po siya, herbal medicine pa. Pero nung nalaman niya na meron ng Cancer Institute dyan sa Dagupan, dun pa lang po siya simula na pumunta at pinaka-chemotherapy na nga po siya. Pang-apat na chemotherapy na po, doon nag-usap kami. At tinitignan na lang kung kakailanganin niya pa yung pang-5. No? Okay. So, napakalaking bagay po kasi imagine that, hindi niya pinapagamot sarili niya dahil walang pera yung walang access yung kausap kong matanda, no? So, yan mga ka-BBM. Napakahaba ng oras. Gusto pa namin talakayin. Marami pa kami gusto pag-usapan kaso 30 minutes is 30 minutes. So, ito inulit namin na itong mga napag-usapan natin, talagang ginagawa na po ito ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Itong lahat ng mga nabanggit namin na infrastruktura para sa ikabubuti ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Para balang araw, hindi tayo mahirapan mag-commute. Balang araw, kung wala kang bahay, pwede kang mag-apply doon sa pabahay ni PBBM. At balang araw, kakababash mo kay PBBM, magka-cancer ka, pwede kang magpagamot doon sa... Tama kasi ang tawag yun. Pwede kang magpagamot sa cancer center. Mga ka-BBM, walang drawing, walang bola, walang fake news dito. May ebidensya. Lahat may resibo. So, inulit namin mga ka-BBM. Maraming salamat. Ito po ang
ang ikalawang episode ng preso na namin ng Salamat PBBM. Ang serbisyong ramdam. Serbisyong ramdam. Ako po muli si Palerisa TV. Ako po si Yayam Dizon. Ako na po si Ka-Coffee. Kita-kits tayo bukas alas 6 po ng hapon. Maganda pag-uusapan natin, ekonomiya. Wow, ekonomiya. Ito yung third episode po ng aming Serbisyong Ramdam, a pre-Sona special. So hanggang dito na lang mga kabibem. Maraming salamat. Good night.